Hindi lahat ng OFW ay mayaman. Akala kasi ng mga tao na mayaman ang mga OFWs dahil sa perang kinikita nila doon abroad. Pero, meron rin namang mga OFWs na hindi yumayaman. 10 years na sila nagtatrabaho doon at wala pa rin silang ipon hanggang ngayon. Kaya in this video, I'll share 3 effective financial strategies para siguradong may ipon ka pag uwi mo dito sa Pilipinas. Strategy number 1. Set aside savings before spending. Natural kasi sa atin na unahin ang mga gastusin kaysa pag-iipon ng pera. Kaya hindi ka dapat magtaka kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring ipon. Mas maganda kung nakuha mo na yung pera mo, magtabi ka muna kahit konti. 5% or 10%, whatever yung amount na practical sa'yo. Ang goal natin dito is to build the discipline na mag-ipon. Strategy number 2. Talk to your family about money. Usapin mo ang pamilya mo kung magkano yung pera na ipapadala mo dito sa Pilipinas. Alamin ninyo kung magkano yung kailangan nila. Is it 20,000 pesos per month, 30,000 pesos per month, or whatsoever? Kung magkano yung pera na kailangan nila, yun lang talaga yung pera na ipapadala mo sa Pilipinas. Unless may emergencies. This will force your family members to learn how to manage money at hindi lang sila palaging aasa sa'yo. Strategy number 3. Invest in assets that you can manage. Wala talagang problema if you're going to send money to the Philippines in order for you to purchase a property. But please make sure na kompleto yung mga documents tulad ng title, DOAS, CTS, official receipts, and whatever. Marami talagang mga incidents wherein ang mga Filipinos nagpadala ng pera sa Pilipinas because they think na yung pera ay ginamit pambili ng property but ginamit pala ito sa ibang bagay tulad ng paninigarilyo, sugal, inom, at any unnecessary things. And only to find out na yung pera nila na ginamit dapat for investing ay nawala na. Kaya mas maganda na mag-invest ka sa mga investments na kaya mong i-manage online. Kasi nga, nasa abroad ka. Tulad ng REITs, stock market, mutual fund, crypto, Pag-ibig MP2, digital banks, online time deposits, and whatsoever. Ang point nito is that you have the control on what you would do with your investments. Of course, kailangan natin pag-aralan itong mga investments para hindi rin tayo malugi. Hindi kasi siya guaranteed na pag-invest natin automatic, kikita tayo ng pera. That is why you can maximize the resources available online para matuto tayo. Personally, I do a cost averaging strategy, meaning regardless if the price goes up or down, I buy on a daily, weekly, or even monthly basis. As long as the fundamentals and the financials of that particular asset is good. Baka may suggestion ka for OFWs para siguradong may ipon sila pag uwi nila dito sa Pilipinas.